Baras. Ito ang baryo ng mga aswang na kinatatakutan ng mga taong nakakaalam nito. Napahinto si Lani sa pagdidilig ng mga halaman. Nilapitan niya ang kasambahay nilang si Manang Berta. Inakbayan at saka tinanong maigi kung totoo ba ang sinabi nito. Marahang tumango ang matandang babae. Napangiti ang dalaga. Kung ganun daw, isang magandang content ito para sa kanyang channel. Ngunit binalaan ng matanda si Lani. Aniya, nabanggit lang niya ito dahil nga alam niya na horror vlogger ang dalaga, pero hindi magandang ideya na tunguhin ito ang lugar na iyon dahil siguradong mapapahamak lang ito. Pero naging interesado na ang dalaga. Ipinagtimpla pa niya ang kasambahay nila ng kape at saka ito inutusan na maupo sa tabi niya at kwentuhan pa siya ng mga nalalaman nito tungkol sa baryo ng mga aswang. Nagsisi ang matanda kung bakit pa niya ito nabanggit, pero hindi na niya iyon mababawi, kaya't napilitan siyang sabihin na lang ang nalalaman niya tungkol dito. Dati raw, ang Baras ay isang baryong masigla, puno ng buhay at pagtutulungan ang mga taong nandoon. Hanggang isang araw ay mabalitang isang sugatang dayuhan ang ginamot ng kanilang impo. Ang matandang lalaki na kung tawagin nila ay impo, siya ang pinakamatandang albularyong naninirahan sa Baras. Ang dayuhan ay natagpuan daw ni impo sa kakahuyan. Likas na matulungin ang matanda, kaya't kinamot niya ang mga sugat ng dayuhang lalaki at hinayaang magpagaling sa kanyang kubo. Ngunit nang maghilom na ang sugat ng dayuhan na nagpakilalang si Asbar, bigla na lamang itong sinakmal si impo at ang lahat ng makita niyang tao sa labas. Tila virus na kumalat sa mga taga-baryo ang panganib na yon. Isa palang aswang si Asbar at lahat ng nakagat niya ay naging tulad din niya. Hanggang sa ang masiglang baryo ay unti-unting nawala ng liwanag. At ito ay kinatakutan na nga ng mga karatig na lugar. Hindi naman makalabas ang mga naging aswang sa baryo dahil sa oras na lumabas sila ng Baras ay nakahanda na ang mga nakatalagang sundalo. Nakitilan sila ng buhay. Pero hindi rin tumapasok ng mga sundalo dahil sa bukana pa lang ay panganib na rin ang naghihintay sa kanila. Minsan na nilang pinasabog ang baryo mula sa itaas gamit ang helicopter. Subalit hindi nila naubos ang mga aswang at lalo pang nagalit ang mga ito. Kaya nagpasya sila na bantayan na lang ang mga daanan patungo at palabas dito. Bukod doon ay marami pang sinabi si Manang Berta tungkol sa baryo Baras. Nabuhay ang dugo ni Lani sa kwentong narinig mula kay Manang Berta. Bilang horror vlogger ay talagang nagsasaliksik siya ng mga nakakatakot na lugar na pwede niyang gawing content. Ang ipinagtataka lang ng dalaga ay kung bakit hindi naman yata ito nabalita kahit nung araw dahil wala siyang ma-search sa internet na may kinalaman dito. Pero para sa kanya, perpekto ang Baras para sa next vlog niya. Kaya aalamin niya kung may katotohanan ito. Siguradong papatok ito sa mga viewers niya. Kaya namang wala na siyang inaksayang sandali. Inihanda na niya ang mga dadalhin patungo roon. Muli siyang pinaalalahanan ni Manang Berta na delikado ang gagawin niya. Siguradong hindi rin siya papayagan ng mga sundalong nagbabantay doon na makapasok sa baryo. Pero hindi na ito pinakinggan ni Lani. Pinasalamatan na lang niya ang matanda sa pagsasabi nito sa kanya tungkol sa baryo Baras. Sabay halik sa pisngi nito at pangako na bibilan niya ito ng make-up pagbalik niya. Habang paalis na ang kotse ng dalaga ay nakatingin lang si Manang Berta. Isang makahulugang tingin. Muntik nang sumuko si Lani nang marating ang probinsyang binanggit ng matandang kasambahay. Paano hindi niya matuntun ang lokasyon at lahat ng napagtanungan niya ay hindi alam ang sinasabi niyang baryo. Tila walang nakakaalam sa Baras at sa kwentong nakapaloob dito. Bumaba siya ng kotse at luminga sa paligid. Napabuntong hininga siya at sinisi ang sarili kung bakit ang bilis niyang maniwala sa sabi-sabi. Sayang ang gas sa pagpunta sa lugar na mukhang pangkaraniwan lang naman. Sa paglinga niya ay natanaw niya ang isang kubo sa di kalayuan. Ubos na ang baon niyang tubig at uhaw na siya, kaya magbabakasakali siya na baka may tubig doon. Hindi naman siya maselan. Nagpatao po siya at kumatok. Isang matandang lalaki ang bumungad sa kanya. Tinanong nito kung anong kailangan niya. Sinabi naman niya agad kaya pinatuloy siya nito at inabutan ng isang basong tubig. Napansin na matanda ang nakabukas niyang videocam kaya't sinabihan siya nito na kung nagbabalak siyang pasukin ang Baras ay kalimutan na lang niya dahil tiyak ang kapamakan na naghihintay sa kanya roon.
Muntik nang maibugan ni Lani ang iniinom na tubig. Kung ganon, ay alam daw pala nito ang tungkol sa Baryo Baras. Tumango ang matandang lalaki at sinabi, alam daw ng marami ang tungkol sa baryo, pero lahat ay umiiwas dito. Kaya raw pala siguro walang magsabi sa kanya ng tamang daan patungo roon, anang dalaga. Paano raw nalaman ng matanda na doon sana ang tungo niya? Tumingin ito sa videocam na nakasabit sa leeg niya at sabi, hindi raw siya ang unang vlogger na nagpunta roon. Marami na rin ang sumubok na makuhanan ang nasabing lugar. Pero wala nang nakalabas, isa man sa mga ito. Kung buhay pa sila o hindi na, walang nakakaalam. Ngunit malaki ang posibilidad na patay na nga ang mga ito. Hindi naman napagbago nun ang isip ni Lani. Tinapik niya ang matanda at sinabing, kumalma lang ito dahil kaya niyang protektahan ang sarili niya. Tinanong siya ng matanda kung ano ang dala niyang panlaban sa mga aswang kung sakali. Nagmamalaking inilabas ni Lani ang balisong mula sa bag. Napapailing na natatawa ang matanda. Hindi raw alam ng dalaga kung gaano kalakas ang mga aswang, kaya ang mabuti pa ay huwag na niyang ituloy ang binabalak. Si Lani naman ang tumawa at sabi, gusto raw niya ang pagkakul ng matanda. Alam na alam nito ang tungkol sa mga vlogger, kaya lang mukhang matatakotin daw ito. Pagkatapos magpasalamat ni Lani sa ipinainom nitong tubig, ay nagpaalam na siya rito. Bago tuloy ang makalabas ng kubo, ay nagpakilala si Lani sa matanda at tinanong din ang matanda kung ano ang pangalan nito dahil gusto raw niya itong interviewin pagbalik niya. Sumagot naman ito na Artemio ang pangalan niya. Palabas na ulit si Lani, ngunit may pahabol na pakiusap pa ang matanda sa dalaga na kung sakali na magawa nitong makapasok sa baras, baka makita nito ang anak niyang si Rino. Isang aswang hunter ang kanyang anak na tulad ni Lani ay pursigido rin na makapasok sa baras. Mula nang umalis daw ito nung nakaraang linggo pa, ay hindi pa ito bumabalik. Nalungkot si Lani sa narinig, kaya nangako siya kay Mang Artemio na kapag nag-cruise ang landas nila roon, ay sasabihin niyang labis na nag-aalala ang kanyang ama. Hahakpang na palabas si Lani, pero tinawag na naman siya na matanda. Kinuha mula sa likod ng pinto ang buntot pagi. Makakatulong daw iyon para maging ligtas ang dalaga. Labis naman nagpasalamat si Lani sa kabutihang loob ng matanda. Patalikod na siya nang muli itong magsalita at pinaalalahanang mag-ingat siya. Tinanong ni Lani kung final na ba yon, kasi kating-kati na yung mga paa niya na marating ang baras. Pero ang dalaga naman ang pumihit pabalik dahil hindi pa raw pala nasabi ng matanda ang eksaktong daan patungo roon. Huminto ang kotse ni Lani sa di kalayuan sa isang luma at wasak na arko ng baras. Mukhang wala nang nagbabantay ng mga sundalo tulad ng sinabi ni Manang Berta. Sa tingin niya ay inabandona na talaga ang bukana ng lugar. At ang mismong baryo. Humugot ng malalim na paghinga si Lani. Magkahalong kaba at pananabik ang nararamdaman niya. Naisip niyang itago ang kotse sa malagong halaman nandoon. Ayaw niya kasing pumasok sa baryo ng may sasakyan dahil baka mabulabog ang sinasabing mga aswang. Matapos maiparada ng ayos ang kotse, ay sinimulan na agad ni Lani ang pagla-live sa social media. Sinabi niya na nasa entrance na siya ng baras, ang Baryo Aswang. Kaso biglang nawala ang signal niya, kaya nang hinayang siya, wala siya mapagpipilian kundi mag-record na lang at saka na niya i-upload kapag nakabalik na siya ng Manila. Pumasok na si Lani sa loob. Bumangat sa kanya ang masangsang na amoy ng lugar. Ang nagtataas ang mga puno at mga halamang halatang walang nag-aalaga. Puno ng tuyot na dahon ang hindi kalakihang kalsada. Nakiramdam si Lani sa paligid. Nakabibingi ang katahimikan. Pero mahigpit ang hawak niya sa buntot paging ipinadala sa kanya ni Mang Artemio. Nagpatuloy siya sa paghakbang papasok sa loob. Maya-maya ay nakakita siya ng batang lalaking tumatakbo. Kinunan agad niya ito ng picture at tinutukan ng video. Napalingon sa kanya ang bata at tila takot na napaatras ang mga paa nito. Nilapitan niya ang bata at sinabing huwag itong matakot. Tinanong niya ang bata kung anong pangalan nito at bakit nag-iisa lang ito. Hindi sumagot ang bata. Sa halip ay nginuso nito ang mga kasamang bata na kanya-kanya ng sampa sa mga nakahanay na puno ng bayabas. Nagulat pa sila nang makita ang mga ito. Nakakatakot ang mga inosente, ngunit makahulugan nilang tingin.
Nagbabaan sa mga puno ang mga bata at pinalibutan ng mga ito ang dalaga. Tumikhim si Lani at sinabi sa mga bata na bati sila, kaya kalmahan lang daw ng mga ito. Papalapit sila ng papalapit kay Lani, kaya papaliit ng papaliit ang espasyong kinatatayuan ng dalaga. Tinanong niya ang mga ito kung gusto ba nilang makipaglaro sa kanya. Walang sumagot sa mga bata, kaya kinabahan si Lani. Humigpit ang hawak niya sa buntot pagi. Aatakihin na lang siya ng mga ito nang biglang sumulpot mula sa kung saan ang isang binata at itinaboy ang mga bata sa pamamagitan ng paghukupit nito ng mahabang buntot pagi sa kalsada bilang hudyat ng pakikipaglaban. Nagkaripasan ng takbo ang mga bata palayo. Pinalakpakan ni Lani ang binata. Aniya, ang timing at ang angas ng ginawa nito. Kunot noo siyang hinarap ng binata at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa lugar na yon. Ibinalik sa kanya ni Lani ang tanong kung ano rin ang ginagawa niya roon. Hindi sinagot ng binata ang tanong. Sa halip ay sinabi nitong pugad ng mga aswang ang lugar na yon, kaya hindi siya dapat nangahas na pumasok. Inamin ni Lani na isa siyang vlogger at horror ang mga content niya. Biglang nanlaki ang mga mata ng dalaga at sinabi, ang binata raw siguro si Rino na anak ni Mang Artemio. Nagtaka si Rino kung paano nito nakilala ang tatay niya. Kinuwento ni Lani kung paano at saka sinabihan ang binata na umuwi na dahil nag-aalala na ang tatay nito. Napangiti naman ng maluwang si Rino at sinabing hindi nga kaya ng dalagang protektahan ang sarili mula sa mga batang aswang tapos siya pa ang pauuwi nito. Dapat daw ay ang dalaga ang umuwi na. Nagulat si Lani. Totoo raw bang aswang ang mga batang yon? Sinabi ni Rino na wala pa siyang nakikitang tao sa Barrio Baras mula nang dumating siya roon. Pero bilang aswang hunter ay mas mabuti raw yon dahil puro aswang naman talaga ang pakay niya roon. Sinabi ni Lani na total naman daw ay pareho sila ng pakay kaya inalok niya ang binata na magsama sila sa misyon na yon. Tumanggi ang binata, magiging pabigat lang daw sa kanya ang dalaga kaya tinalikuran na niya ito at naglakad siyang palayo. Inis namang inirapan ng dalaga ang binata at bubulong-bulong na sinabi sa sarili na kakailanganin din ito ang tulong niya. Habang naglalakad palayo ang binata ay ibinivideo ito ni Lani. Nakarating sa pinuno ng mga aswang na si Asbar ang tungkol sa 2 tao na nakapasok sa baras. Agad niyang pinakilos ang mga tauwang aswang upang hanapin ang mga ito at dalhin sa kanya. Mabilis namang nagsunuran ang mga aswang. Samantala, palihim na sinusundan ni Lani si Rino. Palihim din niya itong binivideo. Nagulat siya na makitang mula sa puno ng nyog ay may lalaking lulundagin ng binata kaya agad siyang sumigaw. Dahilan para maiwasan ni Rino ang aswang. Hinugot ang itak na nakasukbit sa likuran at maagap na ginamit ito sa lalaking aswang. Nagpasalamat si Rino kay Lani at sa wakas ay pumayag na rin siya na makasama ang dalaga sa kondisyon na hindi na siya nito ibibidyo. Alam pala ng binata na sinusundan siya at ibinivideo siya ng dalaga. Isinama ni Rino si Lani sa pinagtataguan niya sa baras. Isang tent iyon na sinadya niyang tabunan ng makapal na bunto ng mga halaman upang hindi naman siya maamoy ng mga aswang, ay nagpahid siya ng malapot na likido na siya rin mismo ang gumawa. Ito ay purong katas na mula mismo sa dugo ng mga nagagapi niyang aswang. Kailangan din daw magpahid noon si Lani bilang proteksyon. Nung una ay tumanggi ang dalaga. Hindi daw kaya ng ilong niya ang amoy pa lang nito. Pero nang marinig ang mga yabag ng aswang mula sa labas, ay dali-dali niyang inagaw ang bote ng malapot na likido at natatarantang pinahiran ang sarili. Nang gabing yon ay hindi makatulog si Lani. Hindi sa takot kundi sa malakas na paghihilik ni Rino. Nangangamba rin siya na marinig ng mga aswang ang ingay na nililikha nito. Kaya naman tinapalan niya ng mga dahon ang nakangangang bibig nito. Kinabukasan, maingat silang lumabas ng tent. Ani Rino, kailangan ay huwag magpapahalata si Lani na hindi sila taga roon. May kalakihan ang baryo, kaya sa tingin niya ay hindi magkakakilala ang lahat ng aswang na nandoon. Nagbabase lamang sila sa mga amoy nila, kaya dapat ay umakto silang taga roon lang. Kaya ang dala nilang buntot pagi ay hindi dapat nakalitaw. Bukod doon, ay marami pang sinabi si Rino tungkol sa mga aswang ayon sa mga naging obserbasyon niya sa mahigit 1 linggo ng pananatili niya roon.
Namamangha naman si Lani sa mga nalaman niya na ang mga aswang na naninirahan doon sa baras ay namumuhay ng tila ba normal na mga tao. Habang binabaybay nila ang baryo ay may nadaanan silang pilahan ng tricycle. Patungo raw iyon sa mas liblib pang bahagi ng baryo sa may kakahuyan. May nadaanan din silang tindahan na ang mga paninda ay mga laman loob ng tao. Naalala tuloy nila ni mga vlogger na sinabi ni Mang Artemio na nauna na roon. Baka sa kanila na ang mga laman loob na nakadisplay sa tindahan. Sa tindahan ay may mga nakatambay na 3 lalaki. Ang isa ay nagbabasa ng comics. Ang isa naman ay nakikibasa rito. Habang ang isa pa ay solo namang binabasa ang isang dyaryo. May nadaanan din silang lalaki na naghihimas ng manok sa harap ng bahay niya. Tapos may babaeng nagsasampay ng mga damit. Mga bata naglalaro sa kalye. Mga aling naghihingutuhan sa hagdanan ng isang bahay. Meron ding matandang babae na nagwawalis ng bakuran. Tila wala namang pakialam sa kanila ang mga ito dahil hindi man lang sila tinatapunan ng tingin. Siguro ay dahil nasa katawan nila ang amoy ng katas ng dugo ng aswang na ipinahid nila sa mga sarili. Lahat ng nadaanan nila ay palihim na naidokumento ni Lani sa video cam niya. Ani Rino, ilang araw na raw niyang hinahanap ang pinaglulunggaan ng pinuno ng mga aswang. Ayaw naman daw niya ipagtanong o sumakay ng tricycle dahil baka mahalata nila na hindi siya taga roon. Kaya palihim na lang niyang hinahanap. Kapag nawakasan niya ang buhay nito, ay mas magiging madali na sa kanya ang lipulin ang mga aswang doon. Marami na rin daw siya nagapi, subalit tila hindi nababawasan ang mga ito. Kaya ang target niya ngayon ay ang pinuno ng mga ito. Inayunan ni Lani ang plano ni Rino. Sa isip-isip niya ay kailangan niya mabidyohan iyon. Hanggang sa makaramdam ng pagod si Lani at humiling na magpahinga muna sila. Hindi pumayag si Rino dahil narating na nila ang kakahuyan sa baryo. Malakas daw ang kutob ng binata na malapit na sila sa pinuno. Walang nagawa ang asim ng mukha ni Lani sa pagpupumilit ni Rino na ituloy nila ang paglalakad. Subalit natigilan sila nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang katas ng aswang na nasa kanilang katawan ay mabilis na hinugasan ng tubig ulan kaya't hindi na nila maikukubli ang pagiging normal nilang tao. Agad pinunot ni Rino ang itak niya sa likuran at sa isang kamay naman ay hinawakan ang mahabang buntot pagi. Inilabas din ni Lani ang buntot pagi niya maging ang balisong na dala. Hindi sila nagkamali ng kutob. Ngayong wala na silang proteksyon ay maaamoy na sila ng mga aswang sa paligid. Ang mga aswang na inutusan ni Asbar na hanapin ang 2 tao na nakapasok sa baras. Pinalibutan sila ng mga ito. Wala silang mapagpipilian kundi ang manlaban. Napasigaw sa takot si Lani nang masugatan ang braso niya ng matatalas na kuko ng babaeng aswang. Napansin niyang nakamanicure pa ito, kaya't galit na galit niyang hinataw ito ng butot pagi at sinabing hindi maganda ang kulay ng cutics nito. Ang lalaking aswang naman na nakubabawan ni Rino ay kinikila niya ang ngipin gamit ang butot pagi dahil mukhang matagal na raw itong hindi nagtutoothbrush. Ilang saglit pa at nag-appear ang dalawa dahil natalo nila ang mga aswang na umatake sa kanila. Ngunit ganoon na lang ang pagkabigla nila nang matanaw ang pinuno ng mga aswang na si Asbar na papalapit at nasa likuran nito ang napakarami pang mga aswang. Sa mahinang boses ay sinabi ni Lani na imposibleng matalo nila silang lahat. Sa pelikula lang nangyayari iyon at wala sila sa pelikula para mag-cut ang direktor kaya mas makabubuti na takasan na lang nila ang senaryo. Hindi sumagot si Rino. Basta na lang niya hinawakan ang kamay ni Lani at saka sabay silang tumakbo ng mabilis. Ang nadaanan nila mga aswang kanina na hindi man lang sila tinitignan, ngayon ay naagaw na rin ang atensyon at sumama na ang mga ito sa mga aswang na humahabol sa kanila. Ang mga nakakaabot sa kanila ay hinahampas nila ng buntot pagi at tinatarakan ng itak at balisong, habang si Asbar ay mabagal lamang na naglalakad. Pati nitong hindi na makakalabas ng buhay ang 2 tao sa kanilang baryo. Ngunit nagkamali siya ng akala dahil ang mga aswang na nakaabot sa 2 ay hindi umubra sa mga ito. Napapatumba lahat ng pinagsanib na pwersa ni Lani at Rino kahit namamanhid na ang mga kamay nila. Gayunpaman, desidido ang 2 na makalabas na lang ng baras dahil alam nilang hindi rin nila kakayanin ang lahat ng mga aswang doon. Nilukuban naman ng takot si Lani nang lumipad ang pinuno ng aswang at
at tinangkang dakitin siya. Mabuti na lang at naagapan ni Rino na masangga ang kamay nito ng itak kaya't naputol ang kamay ng pinuno na lalo nitong ikinagalit. Naging dahilan naman iyon para mabalik ang lakas ng loob ni Rino. Ibinuhos niya ang lakas sa pakikipagtunggali kay Asbar habang si Lani naman ay napasabak din sa mga tauwang aswang. Nang sa wakas ay mapabagsak ni Rino ang pinuno ng mga aswang, ang mga natitirang aswang ay nag-atrasan. Malapit na sila sa bukana ng baras kaya't ang desisyon ng dalawa na umatras na rin dahil pagod na rin sila sa pakikipaglaban. Sa labas ng baryo aswang ay sumakay ng kotse ang dalawa at bumalik sa kubo ng tatay ni Rino. Nakahinga ng maluwag si Mang Artemio nang makitang magkasama ang dalawa. Ni Rino, tama lang siguro ang ginawa nila na lisanin na ang lugar na iyon ng mga aswang at hayaan ang mga ito sa kanilang pananahimik. Saka na lang ulit nila lalabanan ng mga ito sa oras na lumabas ang mga ito ng baras at maghasik ng lagim. Matapos gamutin ni Mang Artemio ang sugat ng dalawa, nagpaalam na si Lani at nangakong hindi na niya i-upload ang mga na-video niya sa baryo dahil baka pagmulan lang ito ng kuryosidad ng mga tao at tulad niya ay pasukin din nila ang baryo aswang na hindi dapat dahil mabubulabog lang ang mga aswang. Patalikod na si Lani nang tawagin siya ni Rino at sinabing mag-ingat siya sa biyahe. Tumango ang dalaga at ngumiti. Pasakay na siya nang muli siyang tawagin ng binata. Sa nahihiyang boses ay sinabi nitong sana magkita pa ulit sila. Kinuha ni Lani ang calling card sa wallet at iniabot kay Rino. Hihintayin daw niya ang pagbisita nito sa bahay niya at saka ngumiti ng ubot tamis. Nang makabalik na si Lani sa Maynila, sinalubong siya ni Manang Berta. Kinuwento niya rito ang nangyari. Umakyat na si Lani sa itaas at naiwan si Manang Berta na nag-iisip. Kung ganun daw, ay wala na pala ang pinuno nilang si Aspar. To God be all the glory.